Are you glad today? Nalipay ba mo karon? If you are glad today, say amen. Sulti mo, amen. Praise the Lord. Kalaygo ng Diyos. What a privilege for each of us to be here participating in this Congress. Pagkamatahom nga pribilehiyo ang matagusa ka nato nakatambong na ining kongreso. Especially for me, it's a huge privilege. Alang nako, dako gyud ka ini nga pribilehiyo. It's not my first time in Philippines. Dili nimo una na kong higayon pag-aris Pilipinas. But it's my first time in Mindanao. Apan mo na unang higayon nakaduaw kog Mindanao. And in the Mountain View College. Labi na gyud diri sa Mountain View College. And I'm really impressed with the commitment of our church in this area of the country. Ako ilimod, nalipay gyud kay kung nagtan-aw sa commitment nga inyong gipakita. And with the structure that our college have here. Og ang gihimo nga structure alang sa pagdawat sa atong mga delegado. But more than all, apan labaw sa tanan, I'm very impressed with your commitment. Nalipay gyud kay ko sa inyong commitment. Pastors, leaders, and members of the church. Mga pastor, mga pangulo, o mga delegado sa iglesia. Thank you for your dedication to the Lord. Salamat kayo sa inyong dedikasyon ngadto sa atong Ginoo. And your commitment to the church. Ug ang inyong commitment paingon sa iglesia. May God bless each of you abundantly. Hinaot ang Dios magpanalangin sa matag usa kaninyo sa madagayaon gayud. But today, I also bring you greetings from our worldwide church family. Karon ako sang gidala kaninyo ang panimbaya gikan sa atong headquarters sa General Conference. You know, more than a denomination, I like to see our church as a family. Ang ato gong denominasyon dili lamang kay denominasyon, pamilya kita. You know, after all, we have the same Father. Kay kitang tanan usa ra may atong amahan. We have the same homeland. Dunay usa ra nato kapuloy-anan gyud. We are purchased by the same blood. Gipalit na ta sa usa ra ka pareha nga dugo. And we have the same hope. Ug duna tay managsama nga paglaom. More than a denomination, we are a family. Labaw kay denominasyon lamang, pamilya gyud ta. A family with 22 plus million members around the world. Usa ka pamilya nga kapin og 22 milyones ka mga membro sa tibuok kalibutan. A family that is present in 212 different countries in this Usa world. ka pamilya nga ang atong presensya anaa sa 212 ka mga nasod sa kalibutan. And every week this family gather together in more than 175,000 churches and companies. Og sa matag semana kini nga pamilya nagakatigom sa 175,000 kapin ka mga iglesia sa tibuok We kalibutan. are a family. Pagkaanindot kay kita usa ka pamilya. I would like to invite you to travel with me and see this family in other areas of the world. Ako sa mong giawhag kung mahigayon mo pagpanaw sa mo aron makaduaw mo sa ubang mga sakop sa pamilya sa ubang Because mga our kalibutan. church family is bigger than your local church. Kaya ang atong pamilya mas dako kaysa inyo lang lokal nga iglesia. This afternoon, when I presented my seminar, I talked about missionary focus. Ganinang hapon ang akong gisgutan sa akong lektura ang mission focus. A movement organized by the worldwide headquarters of the church invited all the divisions in the world to send missionaries. Usa ka kalihukan nga gikan sa sentro sa atong buhatan, nagpadala kitag mga misyonaryo ngadto sa lain-laing nasod sa kalibutan. Especially missionaries to non-entered and low-entered areas of the world. Labi na gyud ang mga misyonero nga naa gyud musod ni anang mga dapit nga wa pa gyud masubli sukad og mga misyonero. And this afternoon I mentioned to you one urban area, one Hajj city. Ug ako mong gisgutan kaganin hapon sa usa ka dakong syudad nga daghang tao apan wa pa masulod. With millions of inhabitants. Daghan minilyon ang mga pumuluyo niini. And without 7-day Adventist presence there. Apan wa gitay Adventista nga presensya dito. And I talked about Baghdad in Iraq. Ako mong gisgutan sa kapital sa Iraq nga mao ang Baghdad. Probably some of you were not here this afternoon. Tingali ang uban ninyo wala diri ganinang hapon. And I mentioned that in that city, ug ako mong gisultihan nga ni anang maong syudad,
We had a beautiful church in the past, nga niadto aduna tay matahom kayong simbahan dito sa but Baghdad. because of the war, Apan tungod sa gubat, almost all our members left the country, labing daghan o tanan sa atong mga sakop mibiya sa Iraq. and our church was closed. Ug ang atong simbahan dito gisirhan. But approximately 1 month ago, Apan usa ka bulan pa lang ang milabay, we received this church back, ug atong gidawat pag-usab kining maong iglesia. and I would like to show you two pictures of this church. Ako ipakita sa inyo ang dagway sa atong simbahan sa Baghdad. Probably you'll be the first group that will see those pictures. Tingali kamo mao ang primerong grupo nga napakitaan namo nining maong hulagway. This is the facade of our church in Baghdad, in Mao Iraq. ni ang atubang sa atong simbahan sa Baghdad sa It's Iraq. a real beautiful church, very well located and very well structured. Pagkagwapo kay nga simbahan diha pod sa maayo kayo nga dapit sa syudad. This is the front view of the church. Mao ni ang atubang sa simbahan. This is another view of the church. Kini ang kilid dapit ni sa simbahan. Many rooms Pagkadaghan og mga kwarto-kwarto. for children and for other meetings. Naay mga kabataan na apoy ubang dapit nga himuanag katiguman nga gagmay. Office for the pastor. Dunay opisina ang pastor. All this structure was closed for years. Kini nga mao nga istruktura nasirhan sulod sa daghang katuigan. And now it will be open again. Apan karon may balita nga bag-o ato na puning giablihan pag-usab. By God's grace, we will be present in Baghdad, in Iraq. Pag pinaagi sa grasya sa Dios, may mga tumutuo na putang nagtigom karon sa simbahan And sa you know, Iraq. some months ago, the government in Iraq launched a stamp Abi ninyo ni atong milabay nga pipila ka bulan ang gobyerno sa Iraq milansad og usa ka stamp celebrating the Christianity in Iraq. nga nagsilibrar ang Kristyanismo didto sa Iraq. And you know what was the image that they used in that stamp? Abi ninyo unsa ang gipakita nga hulagway sa mao nga stamp? The image of this church, the Seventh-day Adventist Church in Baghdad. Ang hulagway sa atong simbahan dito sa Iraq mo'y naa sa stamp. But now, Apan karon, I have the best news for you. ang labing maayo pa yun nga balita kong ipahat We are ninyo. sending our first missionary to Baghdad. Primero pa lang yung higayon nga nagpadatag misyonero paingon sa Baghdad. After the reopening of this building. Pagkaablig yun niining mao nga gambalayng simbahan. And the missionary that will go to Iraq is part of this movement called Mission Refocus. Og ang misyonero nga atong gipadala niining dapit sa Iraq, kabahin niining kalihukan karon nga ginganlan natong Mission Refocus. And you know where this missionary will come from. Og mahibaw mo taga niining misyonaryo. The missionary will come from the Southern Asia Pacific Division. Kanang maong misyonary diri magikan sa Southern Asia Pacific Division. You are reopening the work of our church in Baghdad. Kamo ang nag-abli pag-usab sa ganghaan sa tong buhat dito Because sa your Baghdad. mission offerings, Tungod sa inyong mission offering mga halad. because of your prayers, Tungod sa inyong pag-ampo. but especially because your commitment to our global mission. Apan labaw sa tanan tungod sa inyong pagtugyan alang sa atong buhat sa misyon. We are a family, Pamilya kita mga igsoon. much bigger than Philippines, Indonesia, or any other country in the Pamilya nga mas SSD. dako kaysa Pilipinas, mas dako kaysa Indonesia ug sa uban pang mga nasod. When we are together as a family, Kung kita nagkayusa ingon nga we pamilya, can do more. mas daghantag mahimo, We can reach more. mas daghantag makabuot, And we can go to the ends of the earth. ug atong maabot bisan pa ang tumoy sa kalibutan. Thank you for the Southern Asia Pacific Division Salamat kaayo sa Southern Asia Pacific for Division. being partner with us Kay nahimo nato kini nga kakumbuya to reach the world to Jesus. aron atong maabot ang kalibutan alang kang Hesus. But you know, I mentioned that we are a family. Apo namang naisgutan nga pamilya kita. And I also bring greetings to you Ug ako sang gidala kaninyo ang panimbaya from the leader of our family,
Pastor Ted Wilson. Gikan gyud sa pangulo sa atong panimalay si Pastor Ted Wilson. You know, he is someone at the General Conference that is always paying attention in the movement of the church in Kining this atong division. pangulo mga igsoon, ang iyang kanunay gihatagan sa pagtagad ang tanang kalihukan sa atong iglesia sa tibuok And he kalibutan. sends his words of gratitude for all of you for your dedication to his cause. Nagpadala siya kanato sa pulong sa pagpasalamat tungod sa inyong dedikasyon. Now is the time to open the Bible. Karon mao ang panahon na ato nang apihan ang pulong sa Dios. If you have your Bible with you, please keep the Bible in your hands. Kung na ang Biblia sa inyong kamot, guniti lang gina. If you don't have the Bible, I will show you the Bible verse on the screen. Kung wa mo nagbitbit og Biblia, akong ipakita kaninyo ang teksto diri sa screen. But the most important now is to hear God's voice through His Word. Apan ang labing importante karon nga kamo nagpatalinghog sa iyang pulong. Before we open the Bible, let's pray. Ato magampo sa ta sa di pa ta magsugod sa walay. Our Heavenly Father, Amahana mo nga naa sa langit. we can feel your presence among us. Amo og yung gibati ang imong balaang presensya taliwala namo. In the work of the Holy Spirit, Ug ang buluhaton sa imong balaang espiritu. we are ready now to hear your voice, Andam na kami karon sa pagpatalingog sa imong to tingog. study your Word. Sa pagtuon sa imong pulong. Please, dear Lord, bless each of us Panaygo amahan panalangini ang matag usa kanamo. and open our hearts Abli ang among mga kasing-kasing to understand your message for us sa pagkasabot sa imong mensahe sa matag usa kanamo. in these ending times of this Labi na world. niining nagkatapos nga mga panahon sa kalibutan. Please be with us. Hinaot nga ikaw uban kanamo. Bless the preacher and the translator. Panalangini ang maghuwali og ang maghuhubad. Bless each of us, Panalangini ang matag usa kanamo. because we pray Tungod kay amo kining giampo. in the name of our Lord, Sa ngalan sa our among Ginoo, friend, ang among higala, and our Savior, ug ang among manluluwas. Jesus Si Christ. Ginoong Hesus. Amen. Amen. I would like to invite you to open your Bible in the book of Revelation. Abli ang inyong balaang kasulatan sa basahon sa pinadayag. In the book of Revelation, we have tonight a call for urgency. Diha sa basahon sa pinadayag, dunay tawag nga hilabihan kadinalian. This is the call that God has for each of His leaders in this division. Ang iya mao kini ang tawag niya sa matag usa sa mga pangulo sud niining teritoryo sa aton. And as I mentioned, this call comes from the book of Revelation. Sama sa kong giisgutan kini nga tawag gikan niining basahon sa pinadayag. The book of Revelation is very special for us Ang basahon as Seventh-day Adventist Church. Ang pinadayag usa ka pinasahi kaing basahon ilabi na gyud alang kanatong mga Adventista. It's very related to our history and our identity. Kay kini do na may dakong relasyon sa atong kasaysayan, maingon man sa atong pagkaila unsakit. If you go deeper in the book of Revelation, Kung mukalot pagitaglalom sa basahon sa pinadayag, you can see our origin in chapter 10. makita nimo nga ang atong kagikan, ang atong gipanukaran naa sa pinadayag kapitulo 10. You can see our identity revealed in chapter 12. Imo makita ang atong pagkainila diha sa pinadayag 12. You can identify that the message that God entrusted to our church is in Revelation chapter Ug 14. imong makita nga ang mensahe nga atong ginadala sa kalibutan naa sa pinadayag 14. And our blessed hope, the hope in the second coming of Jesus, is in the chapter Ang 21. kahupnganan sa atong paglaom anaa sa pinadayag kapitulo 21. But Revelation 12, where our identity is presented, Apan ang pinadayag 12 diin anaa diha ang pagkaila kanato. is at the center of the book. Naa na sa tunga-tunga gyud sa basahon. And Revelation 12 opened the door for the second half of the book. Ang pinadayag kapitulo 12 may nag-abli sa pultahan aron makita natong kinatibukan sa Biblia sa But you know, basahon. the main message of Revelation chapter 12 Apan ang labing importanteng mensahe gyud sa pinadayag kapitulo 12 is that we are at war. mao nga kita naa taliwala sa usa ka gubat. We are not living in this world in a picnic area. Wala ta magpuyo nining kalibutan na nga murag hayahay. We are in the battlefield. Naata sa panggubatan, natad sa panggubatan. We are at war. Naay gubat atong giatubang. Is what we call the great controversy. Maoning gubata ang gitawag og ang dakong away. And it's very related to what we are studying during this
quarter in the Bible study guide. Niining miaging mga simana atong gitun-an kini sa atong leksyon diha sa atong Sabbath school But the lesson. difference is that in Revelation 12, Apan ang dakong kalainan mao nga sa pinadayag kapitulo 12, John presents us the great controversy moving to the end. atong gipakita kanato ni Juan nga ang dakong away naa na sa hinapos nga The bahin. most challenging chapters of this war. Ang pinaka dako kayong makahuluganon nga bahin niining maong gubat. And the Bible presents in Revelation 12 the 4 crucial moments of this war. Og ang panadayag sa kapitulo 12 naghatag kanato sa upat ka mga hugna sa dako nga hitabo sa atong The first moment, ang usa ka unang hugna, the beginning of the war in heaven. ang sinugdana niining maong gubat didto pas langit. And then moves to the second moment, Unya gipakita ta sa ikaduhang hugna, the war against Jesus Christ. ang pakigbatok sa kaaway ngadto sa atong Ginoong And the Hesus. third one, Ug ang ikatulo nga hugna, the war against the early church. ang pakigbatok sa yawa sa sayo nga iglesia. And we are part of the fourth moment of this war. Ug kita karon kabahin na niining ikaupat nga hugna, Is the war against God's remnant. ang pakigubat batok sa salin sa iya nga iglesia. This is the main message of Revelation 12. Mao na ang pinakadako nga mensahe sa pinadayag 12. But this is not the best news of Revelation 12. Apan dili kana mao ang pinakamayong balita sa pinadayag 12. The best news of Revelation 12 Ang pinakanindot nga balita sa pinadayag 12 is that Satan is defeated. mao nga ang yawa pildi na. This is the message of the book of Revelation. Mao na ang mensahe sa kinatibuk-an sa pinadayag. Jesus is the winner Ang atong Ginoong Hesus mo'y mananaog. and Satan is defeated. Og ang yawa si Satanas pildi na. We can find the 4 crucial moments of the war in Revelation 12. Atong makaplagan ang upat ka mga hugna sa katapusang hugna sa pinadayag 12. But we can also find the 5 moments when Satan was defeated in this war. Apan makaplagan sab nato ang 5 ka hugna sa dihang napildi ang kaaway nga si In the Satanas. first one, Sa una, he tried to destroy the son, iya utang pagalaglagon ang anak. but the son was raptured to God, Apan ang anak gibayaw paingon sa langit. and Satan was defeated. Og napildi ang si Satanas. In the second one, Sa ikaduhang hugna, he fought against Michael, nakigbatok siya kang Miguel. but he was defeated and cast down to earth. Apan napildi siya o gitambog dinhi sa kalibutan. In the third moment, Sa ikatulo nga hugna, he persecuted the woman, iyang gilutos ang mga tao. and God took to the desert and protect her. Apan gipanalipdan sa Dios ang iyang mga katawhan ug miadtos desierto aron And Satan was defeated again. napildi gihapon ang yawa. In the fourth moment, Sa ikaupat nga hugna, he tried to drown the woman, iya untang lumsan ang babae. but the earth swallowed the river thrown against her. Apan ang kalibutan miabli ug iyang gilamoy ang babae diha sa tubig. Satan was defeated again. Pildi gihapon si Satanas. And in the last one, Og sa ikalima og katapusang hugna, he seek to defeat the remnant. buot niyang pildihon ang salin. But the Bible assures Apan gisiguro kanato sa that kasulatan the remnant is and will remain faithful, nga ang salin nga magpabilin nga matinud-anon and he will be defeated again. og mapildi gihapon si Satanas. But Revelation chapter 12 Apan ang pinadayag kapitulo 12 in verse 12 sa bersikulo 12 shows us the enemy's situation in this war. gipakita kanato ang kahimtang sa kaaway ni ining atong kalibutan. You know, usually I don't like to preach about this Bible verse Abi ninyo, asahay di ko ganahan nga isgutan ning maong teksto. because this kung Bible magwali ko. verse Kay kining bersikulo ha. speaks a lot about Satan. Kay kining kong bersikulo ha murag si Satanas may gisgutan. And as preachers, we are not called to preach about Satan. Og ang mga magwali dili mo angayan magwali mahitungod kang Satanas. We were called to preach about Jesus, salvation, and hope. Gipanawag kita aron atong iwali si Jesus ug ang walis paglaom.
I know that this Bible verse has a negative perspective. Nahibaw ko nga kining bersikulo 12 doon na ni negatibo nga talan-aon. But we can also find a positive perspective on that. Apan kung ato sang balihon makakita sa tag-positibong talan-aon sa maong bersikulo. We can find a call for God's people. Na makaplaga nato diha ang tawag alang sa katawhan sa Dios. Let's see the Bible verse now. Atong tanaw ang bersikulo 12. It is on the screen, but we can open the Bible Pwede and we ninyo can read it tanawon on sa the screen. Bible. Patanaw po ninyo sa inyong Biblia nga nasa inyong kamot karon. Revelation chapter 12 and verse 12. Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 12. The Bible says, Ang Biblia nag-ingon, therefore rejoice, O heavens, busa pagmaya kamo o langit, and you who dwell on them. ug kamo nga nanagpuyo diha. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, alaot kamo nga nanagpuyo sa kalibutan ug sa kadagatan. for the devil has come down to you, Kay ang yawa diha gi salibay kaninyo, having great wrath, nga hilabihan niyang kasuko, because he knows that he has a short time. kay nahibalo siya nga gamay na lamang ang iyang panahon. This final expression calls our attention. Kining mao nga mensahe nagatawag sa atong pagtagad. He come down to you having great wrath, Milu na tambok siya dirisyuta alang nimo nga suko kayo. because he knows that he has what? Kay nahibaw siya nga unsa? A short time. Kamay na lang kaayo iyang panahon. This is the first urgency that we can identify in the book of Revelation. Mauni ang usa sa una nga pinakadinalian nga mabasa nato The sa pinadayag enemy isa. has urgency to destroy. Dunay pagkadinalian ang paningkamot sa yawa nga malaglag niya ang mga anak sa Dios. And Ellen White help us to understand this situation. O gipasabot kita ni ini pag-ayo ni Ellen White. And she says, talking about the end of the great controversy, Matod pa niya sumala sa pagkahinapos na sa dakong away. Satan's efforts Ang mga paningkamot sa yawa, are more powerful now than ever before. ang iyang paningkamot o ang iyang panigbisog mas gamhanan karon kaysa kaniadto. For he knows that his time to deceive is short. Kay nahibaw siya nga ang iyang panahon sa pagpahisalaag mubo na lang kayo. We can easily identify his strategy. Dali ra kay nato masakpan ang iyang pamaagi. He works with great happenings that can promote quick transformations. Makahimo siya mga hitabo nga dagkong hitabo nga nagkinahanglag kausaban. Pay attention on what is happening in this world and you can identify it every day. Tanawan ninyo ang mga panghitabo sa kalibutan ug makakita mo og unsa ang mga hitabo nga nanginahanglag dinalian nga We atensyon. can see it happening in the financial world, in the moral situation. Makita nato ni sa natad sa paninapi maingon man sa kinabuhing moral. In the political scenario, in the social environment. Makita nato ni sa kinabuhing politikanhon maingon man sa panagsandurot nga tawhanon. We can see these great happenings producing quick transformations, unfortunately, also in the religious world. Ug kining tanang mabutanga nagatawag og hinalian nga solusyon nga anha gyud ang iyang tumong sa katawhan. But probably Apan duha two situations can help us to understand it. ang makasabot kita kaayo ni ining duha ka sitwasyon. The first one Ang una, happened in September 9 or September 11, 2001. kadtong nahitabo sa September 11, 201. Probably some of you remember that. Ang uban ninyo na hinumdum pa ni ini. The terrorist attack to the United States. Ang atake sa mga terorista paigon sa Amerika. What happened in New York, Unsay nahitabo dito sa New in York? Washington, D.C., Mauna ang nahitabo sa Washington DC and in usab, Pennsylvania og dito sa Pennsylvania. took no more than 45 minutes. 45 minutos ra. But those 45 minutes
change the history of this world. Apan kadtong kapatan og 5 ka gutlo miusab sa dagway sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Can you see the enemy's strategy behind these kinds of situations? Nakita ninyo ang pamaagis kaaway ni ini nga klase sa sitwasyon? Great happenings that can promote quick transformations. Dagko nga mga panghitabo nga nagaauhag og hinalian nga mga solusyon. The second one is much closer to us. Ang ikaduha, duol-duol ra sa atong panahon. The year was 2020. Ang tuig 20. The month was March, Ang bulan Marso. when the World Health Organization Sa dihang ang World Health Organization. finally declared that this world was facing a pandemic. Sa dihang may anunsyo ang World Health Organization nga ang atong kalibutan nasakpan sa usa ka pandemya. And you remember what happened. Og nahinumdumon sa nahitabo. We faced all this situation together around the world. Atong giatubang ang maong kahimtang kitang tanan tibuok kalibutan. And as a result of this situation, Og ang resulta ni aning maong nga sitwasyon, what happened was called new normal. ang gitawag nila karon og bag-o nga normal. In just 1 month, Usa ra ka buwan, the entire world was closed. ang tibuok kalibutan nasira. Everything changed. Ang tanang hitabo nangausab. The pandemic took almost 2 years. Ug ang pandemya mikabat og kapin 2 ka tuig. But in 1 month, everything happened. Apan sulod lang sa usa ka bulan tanan nahitabo. You know what means new normal? Abi ninyo kung sa kahulugan anang pulong It means the bagong world was totally transformed. Ang buti pasabot niya na ang tibuok kalibutan nausab na. Again, great happenings that can produce quick transformations. Sa makausap pa, dagko nga panghitabo nga nagtawag og hinalian. We nga can solusyon. easily identify in the book of Revelation an enemy that has urgency to destroy. Dali ra kay nato masabtan nga dunay kaaway nga nangitag paagi nga maguba. But I have good news for you. Apan ako'y may balita kaninyo. And the good news is not the enemy is trying to destroy. Og ang may balita dili nga ang kaaway buot mo laglag na to. The good news is not related to the urgency that he has. Dili ang dinalian nga pamaagis kaaway. The good news is Ang may balita mao that in the book of Revelation, nga diha sa basahon sa pinadayag we can see Jesus' urgency to save. na diha ang hinalian nga paagi ni Jesus sa pagluwas. We can identify the enemy's urgency to destroy Atong makita ang hinalian nga pamaagi siyawa sa paglaglag in Revelation 12. apan sa pinadayag 12. But we can see Jesus' urgency to save in Apan- the entire book of Revelation. Apan atong makita ang hinalian sad nga paagi ni Jesus sa pagluwas diha Dios tibuok basahon sa pinadayag. Since the first chapter and the first verse of the book, Naana sa una nga kapitulo ug sa unang bersikulo sa maong basahon. Revelation chapter 1 verse 1, Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1. the revelation of Jesus Christ, Ang pinadayag diha kang Kristo Jesus which God gave him nga gihatag kaniya sa Dios to show his servants aron sa pagpakita sa iyang mga alagad things which must what? sa mga butang nga unsa Shortly take place. mahitabo sa dili na madugay. And if it's not, if it was not totally clear for you, Ug ag dili para di pa kay natin para ninyo in verse 3, this idea is repeated again. ang kining maong hunahuna giusab sa bersikulo 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy Ulahan ang mga nagapatalingog sa mga pulong ni ining maong propesya. and keep those things which are written in it. Ug ang nagabantay ni anang mga nahisulat And look ini. now again, Og tanawan ninyo pag-usab. for the time is what? Kay ang panahon unsa matud pa sa teksto? For the time is near. Tungod kay ang panahon haduol na.
If we leave Revelation chapter 1 Kung atong kwaon ang Pinadayag Kapitulo 1, and go to Revelation chapter 22, unya mo adto ta lukso sa Pinadayag Kapitulo 22, the last chapter of the book and the Bible, ang mao nga katapusang kapitulo sa tibok Biblia. we can read 3 times Jesus saying, Katulog yun kahigayon, gibalik-balik ni Jesus. I'm coming quickly. Ako mubalik sa labing madali. I am coming quickly. Mubalik ako sa labing madali. And if it was not clear for you, Og dili pag natinaw para ninyo, in the verse 20, versikulo 20. in the end of the Bible, Sa katapusang teksto sa Biblia, he who testifies to these things says, siya nga nagpahimatod niining mga butangan nagaingon, surely labing siguro, I am coming quickly. ako mubalik na sa labing madali. Amen. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Busa o Diyos, muabot na ikaw, Ginoong Hesus. In Revelation, Sa Pinadayag, from the beginning to the end, gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, from the chapter 1, when the Bible says the time is near, gikan sa Kapitulo 1 din ang Biblia nag-ingon ang panahon haduol na. to the chapter 22, Ngadto sa Pinadayag Kapitulo when 22, Jesus says, I am coming quickly, diin si Jesus nag-ingon, ako mubalik sa labing madali. we can easily identify that Jesus has urgency to save and to come again. Makita nato ang pagkadinalian sa interes sa Dios nga maluwas kita. This is the second urgency in the book of Revelation. Maunay ikaduha nga dinalian sa Pinadayag. But let's go to the third one and the last one. Atong tunaan karon ang ikatulo ug ang katapusang dinalian. And you know, the third urgency of the book of Revelation Sabi ninyo kini ikatulong dinalian sa basahon sa is Pinadayag. that the mission has urgency to be fulfilled. Ang misyon dinalian nga buluhaton sa iglesia. And where can we identify it? Asa nato na makita? In the three angels' messages. Diyas Pinadayag 14 ang mensahe tulo ka manulunda. The message that God placed in our hands to share to this world. Ang mensahe nga gibutang sa Dios sa tumakamot aron atong ipahat sa mga tao sa This is kalibutan. the last message of opportunity to this world. Mao ni ang katapusang mensahe alang sa oportunidad sa kalibutan. And at the beginning of the first message, Og sa sinugdan pa lang sa maong unang mensahe, Revelation chapter 14 verse 6, versikulo 6 Pinadayag 14. the Bible says, Ang Biblia nagingon, John says, si Juan nagingon, I saw another angel og nakita ko ang lain pang manulunda flying in the midst of heaven. lupad diha sa ibabaw sa kalangitan. John didn't see an angel visiting us. Wa nato makita si Juan kakitag manulunda nga nagduaw nato Or walking among us, or na lakaw-lakaw sa taliwala nato or maybe camping with us. or nakig-uban sa camping kanato. He saw an angel flying in the midst of heaven. Ang iyang nakita manulunda nga naglupad diha sa kalangitan. And maybe you have a question in your heart. Tingali dunay pangutana karon sa inyong kasing-kasing. And who is this angel? Who are the angels of Revelation Kinsa 14? maning manulanda, kinsa may representasyon ini nga manulunda. If it's not clear for you, it needs to be clear now. We are the angels. Kung wa pa ni matinaw alang ninyo, kinahanglang matinaw kini karon. We are being Mao kini nga manulunda. called to fly and share the message to the world. Ginatawag kita nga mulupad sa kalangitan aron ibahin nato ang mensahe sa kalibutan sa mensahe sa kaluwasan Can sa you kalibutan. see the urgency behind the mission that God placed in our hands? Nakita ninyo ang pagkadililaan sa sugo sa Dios kanato. We are those angels. Kita ang simbolo sa maong manulunda. And Ellen White just confirms it. O gipalig-on ka na ni Ellen White. The three angels of Revelation 14, Matod pa niya ang tulo ka manulunda sa Pinadayag 14. they represent the people who accept the light of God's messages Nagrepresentar sila sa katawhan nga midawat sa kahayag sa mga mensahe sa Dios. and go forth as His agents Og milakaw ingon nga iyang mga ahente to sound the warning throughout the length
and the breadth of the earth. Aron ilang mapalanog ang mga mensahe pasidaan sa tibuok nga maabot sa kalibutan. We are the angels. Kita mao ang mga manulunda. And the question that I have to you and for me tonight, Ang akong pangutana para nimo o para nako karon, as leaders of this church, ingon nga mga pangulo sa iglesia. when we see the urgency in the enemy's work, Kung makita nato ang pagkadinalian sa buluhaton nga gihimo sa kaaway. when we see Jesus' urgency to save and to come again, Makita nimo ang pagkadinalian sa misyon ni Kristo sa pagluwas kanato ug mobalik siya and diri. when you see the call for urgency to share the message to the world, Ug makita nimo ang pagkadinalian nga ato gyung ipahat ang mensahe ngadto sa the kalibutan. question is, Ang akong pangutana mao ni, are we leading the church ato bang panguluhan ang iglesia? with the same sense of urgency? Uban ang sama nga pagbati sa pagkadinalian? The moments now Ang atong mga hugna sa panahon karon. granted to us are few. Ang uban kaninyo nagapangutana, Look at that. tanawa kini. We are standing upon the very borders of the eternal world. Nagabarog kita diha sa tumoy-tumoy na gyud sa kalibutan. We have no time to lose. Wa na tay panahon nga angayan pang usikan. Every moment is golden, Ang tanang gutlo bililhon kaayo. and all together too precious to be devoted merely to self-serving. Ug ang tanan hilabihan kabililhon ngadto sa Dios nga angayan nato ning isalikway na ang pagtagad sa kaugalingon. These words comes from the servant of the Lord. Ning pulunga gikani sa alagad sa Dios. We have no time to lose. Wa na tay panahon usikan pa. We need urgency. Gikinahanglan atong dalion Urgency in times of social media. ang pagkadilalian sa panahon sa gingalan natong social media. Everything is being live streamed live. Wala na ibutang nga dili nimo makita karon sa social media live. What's happening here Unsay nahitabo nato dinhiron? can be watched in any area of the world. Makita ni daghang tao sa lain-laing bahis kalibutan. If you meet someone here and take a picture and post in social media, Kung naay imong matagbuan diri taod-taod mulugwa na imong picture dito sa social media. instantly everybody can access that. Dali ra ni anang panahon na tanan makakita na. We are living in times of urgency. Nagpuyo kita sa panahong dinalian. We can't wait for tomorrow, Dili na takahuat ang ginganlan for the next week, for the next month. Dili na taan ang sunod buwan, sunod semana. The use of social media for us is a call for urgency. Ang paggamit karon sa social media alang nato o sa katawag nga dinalian ang atong buluhaton. And you can see on the screen now O ginyong makita karon diha sa the screen. list of the 5 countries in the world where the social media is stronger than the rest of the world. Ang lista sa 5 ka mga nasod sa kalibutan karon nga hilabihan gyud kakusog sa social media itandi sa tibuok kalibutan. India, India, Brazil, Brazil, and now Indonesia. karon Indonesia, Number 4, Philippines. Pilipinas, And number 5, South Africa. South Africa. We are living in the midst of the social media trend. Kinabuhi kita sa panahon sa social media. It's a call for urgency. Tawag kini sa pagkadinalian. Urgency in times of huge challenges for this planet. Dinalian sa panahon sa dagkong mga hagit ni ining atong planeta. We can see this world falling apart before our eyes. Atong makita sa atong mga mata nga ang atong kalibutan nagkagunob na gyud. If you read, hear, or watch news, Kung inyong basahon karon o tan-awon ang balita sa TV, you can see every day the increasing of the wars. nakita ninyo nga matag adlaw nagkadaghan ang mga gubat nga nagpadayon. And violence and corruption and Ang diseases. pagkadautan sa mga tao, ang pagkadautan sa mga politiko, ang mga sakit nga hilabihan daghanan. Problems with fire, with flood, Mga- with drought. Mga problema, gubat, linog, mga sunog ug mga unsa pa diha. The world is falling apart. Ang atong kalibutan nagkagunob. Do you believe that we can wait for better times to fulfill the mission? Naguna-una mo nga
kinahanglan patag mga arang-arang nga panahon aron atong himuon ang misyon sa Dios. We have a call for urgency. Dunay tawag nga dinalian ang atong buluhaton. And urgency also Og usa kini to avoid missing opportunities. Usa ka dinalian nga ato yung likayan nga dili nato palabyon ang oportunidad. Tomorrow could be too late. Ang ugma basin ulahin na kaayo. I like this quotation from Ellen White. Ganahan kay ko niining maong One day someone gave me a piece of paper with this quotation, and that quotation impacted my life forever. Usa ka adlaw may mitunol kanako sa usa ka gamayng papel niining maong quotation og dako kay kahimoan sa kong kinabuhi. And this quotation was the motivation to prepare this message. Og mao ni nga quotation ang akong kinutlo nga may hinungdan sa paghimo nako niining mensahe. You can see what Ellen White says. Tanawan ninyo unsay gisulti ni Ellen White. Every day, matag adlaw, the probation of some is closing. Ang kaluwasan sa pipila nagakasira. Every hour, matagutlo, some are passing beyond the reach of mercy. Duna nagitaw nga nalabya na sa pagkapot sa kaluoy. Every day, every hour. Matag adlaw, matag takna. And she raised some questions. Og siya mihimo ning pangutanahan. And where are the voice of warning? Hain naman ang mga tingog sa pasidaan. An entreaty to bid the sinner flee from this fearful doom. Ang hauhag nga biyaan sa makasasala ang iyang mga sala. Where are the hands? Hain naman ang mga kamot stretched out to draw him back from death. Mga kamot nga nagkabot aron nga mabawi ang taong naanod. And where are those? Hain naman sila who with humility and persevering faith are pleading with God for him. Sila nga sa mapainobsanon nangalyupo sa Dios alang kanila. Where are the prayers? Hain naman ang mga pagampo. Where are the hands? Hain naman ang mga kamot. Where are the voices? Hain naman ang mga tingog. With sense of urgency. Nga dunay mensahe nga dinalian. Avoiding to miss any opportunity that God placed in our way. Dili na ngayon likayan ang mga oportunidad nga gihatag kanato ang higayon, gihatag kanato sa Dios. I would like to say to the Lord tonight. Gusto kong isulti ngadto sa Dios karong gabi una. Here in the Mountain View College. Dinhi karon sa Mountain View College. Among all these thousands of people. Taliwala nining linibo ka mga katawhan. Leaders of the church. Mga pangulos, mga iglesia. I would like to say to the Lord. Muingon ako karon ngadto sa Ginoo. Here are the prayers. Niya ang mga mainampun. Here are the hands. Ania ang mga kamot. Here are the voices. Ania ang mga tingog. Count on us, Lord. Ginoo, isipa in taon kami. And renew in our heart the sense of urgency. Pag-uha diha kanamo ang sentidos pagkadinalian. People are dying. Ang mga katawhan sa kalibutan kamatay. We can't miss opportunities. Dili nato ang ngayon palabyon ang kahigayonan. Every day, more than 160,000 people are dying. Sa matag adlaw kapin sa 160,000 ka mga tao ang nagakamatay. Every hour, almost 7,000 people are dying. Sa matag takna kapin sa 7,000 ka mga tao ang nagakamatay. Every minute, 116 people are dying. Kada gutlo, 116 ka tao ang mamatay. And every second, og sa matag gutling, 2 people die in this world. Duha ka tao ang mamatay ining kalibutan na gutling. You can see the numbers in China, in India, in the United States. Makita ninyo ang maong gidaghanon sa mga nasod sa mas India, sa Amerika. Huge numbers of people every day and every hour. Daghan dako nga numeros katawhan ang nangamatay kada adlaw. But I would like to show you now your numbers. Akong ipakita kaninyo karon ang ato ang inyong numero. The number of people who are dying in the Southern Asia Pacific Division. Unas tanan diri sa Southern Asia Pacific ang nagakamatay
You can see the reality in Indonesia, Kita ninyo ang in Vietnam, sa Indonesia, sa in Vietnam, Philippines, sa Pilipinas, in Thailand, sa Thailand, in Myanmar, sa Myanmar, in Malaysia, ug sa Malaysia, in Cambodia, sa Cambodia, in Laos, sa Laos, in Singapore, in Brunei, Darussalam. you can see in all these places, people are dying every day and every hour. Mga lugar, pulos nagakamatay. Ang ginaghanon nga naas numero de hason. This is the reason why, as a worldwide church, we raise this movement called Mission Refocus. Mao ni hinungdan ngano nga sa tibuok kalibutan karon atong gibangon kini atong pagpasantop Mission Refocus. We need to reach the world to Jesus. Kinahanglan atong kabuton ang kalibutan ngadto kang Hesus. We can't wait more. Dili naman ta mag-usik-usik pag maghulat pag panahon. We can't wait for better political situations. Ayaw ingon nga sa sunod na og butaan na atong presidente. We can't wait for more money. Dili ta kahuwat nga ibalik na ni Marcos ang iyang kadato. We can't wait for more missionaries. Dili na ta kahuwat nga daghan pang misyonero. Mission Refocus is a call to move forward, to reach the world to Jesus with sense of urgency. Ang Mission Refocus nagpakita na kanatos pagkadinan dian sa atong buluhaton nga angaya na ginatong ipadayon nga wa nay makababag. My question to you tonight, Ang akong pangutana kaninyo karon mao kini. again, Sa makausa pa, are we leading with the same sense of urgency? ato bang gikinabuhian karon kining dako kayong mensahe nga dinalian? Ellen White reminds us, Si Ellen White nagpahinumdum kanato. time is short Ang atong panahon hamubo na lamang. and our forces must be organized O ang atong puwersa kinahanglang maorganisa, mahiusa. to do a larger work. Aron mahimo nato ang dako pa nga buluhaton. Time is short. Ang panahon mubo na lang. Is a call for you, is a call for me. Tawag kini para nimo, tawag ni para nako. Is a call for more urgency in the fulfillment of the mission. Tawag kini nga dinalian ang pagtuman sa atong misyon. You know, Abi ninyo, when John Kennedy was assassinated in Dallas, Texas, sa dihang si John Kennedy pusil dito sa Dallas, Texas. on November 22, the year 1963, Ni atong tuig November 22 sa 1963. a long time ago, Dugay naman na ang panahon. under different circumstances, Lain na po to ang kapanahonan ni ato. in just 12 hours, Sulod lamang sa 12 katakna labing naputol. half the world heard the news about his death. Katunga sa kalibutan nakadungog sa iyang kamatayon. 2024, Nianang panahon na, karong panahon na, 2024. Jesus died for our sins. 2,000 katuig milabay, si Jesus namatay alang sa atong sala. More than 2,000 years ago. Kapin sa 2,000 ka tuig na ang milabay. And almost half of the world has not heard that good news. Apan, katunga sa kalibutan, wa pakadungog anang balita nga maayong balita. My call for each of you tonight, Kung tawag kaninyo, matago sa kaninyo karon, let us hold hands atong magyunotay tagkamot, and accomplish the mission aron atong mahimo ang atong misyon with the sense of urgency. sa pagbati sa pagkadinalian. Let us all together say to the Lord, Kitang tanan maghiusa nga magaingon ngadto sa count Ginoo. on me, Lord. Iapil ko Ginoo, I will go. isipa ko nga moadto guyod ko. I will go to reach my neighbors. Akong kabuto ng akong silingan. I will go to reach my family. Akong kabuto ng akong mga parente. I will go to reach the leaders of my community. Akong kabuto ng mga pangulo nga naa sa akong katilingban. I will go to reach my classmates. Akong kabuto ng akong mga classmate kaniadto. I will go to reach everybody that are living around me. Ang tanan nga nagpalibot kanako ako silang kabuton. But I will also go to help to reach the world to Jesus. Apan samtang himuon ko kana mutabang sad ko sa pagkabuot sa kalibutan. And to share the three angels' messages
ug ang pakigbahin kanila sa mensahe sa tulo ka preparing manununda. this world for the second coming of Jesus Kita niining panahon na nangandam alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. with sense of urgency. Uban ang pagkadinalian. May God count on you. Kinahanglan maisip unta ikaw, maihap ka sa Dios. I'd like to ask a special call for all the leaders of the church. Buot na kung tawgon unas tanan ang mga pangulos, mga iglesia. I know that we have here members, family members, and others. Nahibaw kung daghan diring mga membros pamilya, naiuban pa nga klase. But this is a call for the leaders of this church. Apan ang akong giunag tawag, ang mga pangulo sa iglesia. Department directors in the local church. Mga direktor sa departamento, sa lain-laing departamento sa iglesia. Elders of the church. Mga tigulang sa iglesia. Local pastors. Mga pastor. Department directors in the conference, mission, union, or division. Mga director sa mission, sa union o sa division. And all the administrators of the church. Ang tanang mga administrador sa lain-laing institusyon o The message organisasyon. tonight is a call for you. Ang mensahe nato karong gabi tawag ni para nimo. God is saying to you, thank you very much for your dedication. Ang Dios nagaingon kanimo, salamat kayo sa imong pagtugyan. But together, we need to put more sense of urgency in our leadership. Apan dihas pa naghiusa, ipakita nato ang pagkadinalian sa atong pagdumala sa atong I would like to pagtungdanan. ask you, if you are leader of the church, Kung ikaw karon sa bisan unsa nga katungdanan, pangulo, are you available to say, count on me, Lord? gusto ka bang moingon, Ginoo? I'm iapil. doing my best in the leadership. Isipa ako, iapil ko, Ginoo. Andam ka ba ni ana? But I would like to commit my leadership to put Akong- more sense of urgency. Buot na ko, ibutang ang akong kaugalingon, aron mo ambit ako sa imong I would pagtawag. like to invite you to stand now. Tindok mga kaigsunan kung mo ninyong gibati. I would like to see you, leader of the church. Ang mga pangulo sa iglesia, tindog kita. I know that you are doing your best. Nahibalo ko nga naghimo na mo sa inyong masarangan. I know that the Holy Spirit called you to be where you are. Nahibaw ko nga gitawag kamo sa balang espiritu, hain man kamo karon. But tonight, He reminded you that you need to put more urgency in everything that you are doing for the Lord. Apan karong gabion na gipahinumduman kamo sa Dios, ibutang gyud ang pulong dinalian sa inyong pagpangatungdanan. Pastor Kaderma, Pastor Kaderma, are you here? Come here, Lihok, please. Pastor. I would like to show you the leaders of our church in your territory. Pakita nako sa imo ang mga pangulo sa atong iglesia sa atong teritoryo. The leaders of God's church in the Southern Asia Pacific Division. Mga pangulo sa mga iglesia diri sa Southern Asia Pacific. All of them stood up to say, count on me, Lord. Mitindog sila aron sa pag-ingon, Ginoo, iapil gyud ko sa imong ihap. All of them are committed to put more sense of urgency in their leadership, Adunay awhag sa ilang kahiladman nga ilag yung iapil ang pagkadinalian sa ilang especially in the pagpapatungdanan. fulfillment of the mission. Labi na gyud ang pagtuman sa atong misyon. This is the leaders of your church, Mao ni ang mga pangulo pastor sa imong mga the iglesia. leader that God placed in your hands as the leader of the church for this division. Ibutang sab sila sa imong kamot ingon nga pangulo sa atong division. May God renew the sense of urgency. Ang Ginoo In your magpadalangin ang dinalian naasab sa imong kasing-kasing. We are together. Naghios sa tanimbahin. I would like to pray for you and for us. Gusto na kong You can stay here, Pastor Kaderma. Dinera pastor. Let's pray now. Our Heavenly Father, Amahan namo nga balaan. you can see all the leaders of your church who are present tonight. Nakita nimo ang tanang pangulo sa mga iglesia nga niya karong gabion. You saw when they stood up. Nakita nimo ang ilang pagbarog. You called them to respond to this call. Gitawag nimo sila aron mo sanong sa imong pagtawag. You are the one who is remind us that we need to put more urgency in the mission of the church. Ikaw ang nagpahinumdum sa matag usa kanamo sa pagkadinalian sa misyon sa iglesia. Please, dear Lord, send the power of the Holy Spirit to be among us. Palihog Amahan, ipadala ang gahom sa imong balaan. Because it's Espiritu, tapos easy to kaliwala. understand. It's easy to understand that we need this sense of urgency. Masabot man namo dayon ang pagkadinalian sa buhay. But it is bigger than us. Apan mas dako ra ang hagit kaysa among makaya. The challenge that we face are bigger than us. Ang ama
Among mga hagit mas dako kaysa among makaya. The projects that we have are bigger than us. Ang mga buluhaton sing atong giatubang mas dagko ra kaayo. But dear Lord, Apan, give us Diyos, this sense of urgency, tabangi blessed kami. by the power of the Holy Spirit. Tabangi kami nga mabatna ng Espiritu pagkadinalian pinagis panalangin sa balang Espiritu. Open the doors. Abli ang mga ganghaan. Make the needed miracles. Himoa ang gikinahanglan nga mga milagro. And help us to prepare many people from the Southern Asia Pacific Division Ug tabangi kami nga daghan pa mga katawan sa Asia Pacific Division ang among maandam to be in heaven. nga madala namo sa gingharian We sa langit. place our lives, Among gibutang among kinabuhi, our leadership ang among pagka in your church, diha sa inyong In your hands. diha sa imong mga kamot. and we pray in Jesus' name. Ug among kining giampo sa ngalan ni Jesus. And everybody says, Ug ang tanan magaingon. Amen. Amen. May God bless you. Amen.